What's up guys? Welcome back sa Beer Backyard, and for today's video, gusto ko lang kayong i-update ng mabilis sa ating mga guppies dito sa Beer Backyard. Bali sa ngayon meron na lang tayong isang strain ng guppies dito sa Beer Backyard, yung Platinum Dumbo Ear Red Tail or yung P-Dirt na tinatawag. Gusto ko lang kayong balitaan sa status ng mga guppies natin, bali tinamaan kasi sila ng Camellanus worms, at gusto kong i-share sa inyo yung method na ginagawa ko para matanggal or matreat natin yung Camellanus worms nila. Kung nga pala yung mga guppies natin sa ngayon. So, meron tayong ilang breeders dito, nasa 30 pieces siguro na P-Dirt breeders. Dito naman sa baba, may mga juvenile tayo, young adult na P-Dirt din. Ayan, siguro mga nasa 20 pieces naman to. Tapos sa labas, meron tayong mga Frydon na mga 15 plus. So, marami-rami din naman sila kung tutuusin. Kaso nga lang, meron na naman silang pest na Camellanus worms. Yung Camellanus worms, yun yung mga bulate na kadalasang makikita sa bandang puwitan ng ating mga alagang isda. Yan yung mga pulang bulate na lumalabas sa bandang puwitan ng mga isda. Ito yung mga internal parasites na sumisipsip ng mga dugo nila na magkukos ng matinding effect sa health ng ating mga guppies. Ayan, ganyan yung itsura nila. Dati may napanood tayong method sa TikTok kung papaano gamutin yung Camellanus worms. Gamit itong astig capsule. Hindi ko na matandaan kung sinong content creator yung gumagamit ng astig dewormer para sa manok yata to. Pero nakalagay kasi dito meron siyang levamisole, kung di ako nagkakamali, hydrochloride. Ayan, good for deworming kasi yun. And ang ginagawa niyang method noon is yung nagdudurog siya ng astig tablets, tapos sinahalo niya sa tubig, tapos water change weekly or every 3 days, tapos reapply ng astig dewormer. So tinry ko yun noon, okay naman yung method niya, kaya lang hindi siya masyadong nag-effect para sa mga isda natin. Medyo okay naman, natatanggal naman, kaso mas mabilis bumalik. Kaya nagtuloy-tuloy yung research natin, and may nabasa ako sa internet na gagaling lang daw ang Camellanus worm unless makapag-take sila ng levamisole by feeding them. Kumbaga, ginawa ko na lang, sinubukan kong magdurog ng levamisole at ihalo sa tubig, tapos binabad ko yung mga feeds ng mga alaga nating guppy bago ipakain. Ipakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. So dito, durugin lang natin yung isang tablet ng astig. Ayan. Durugin lang natin mabuti hanggang mapino. Para siyang spirulina tubs. Kulay green din siya. Pinuhin lang natin mabuti para madaling i-dissolve sa tubig. Ayan. Kapag powderized na, yung iba, ilagay na natin agad sa container para hindi masayang. Kasi hindi naman lahat yan magagamit natin. Yan. Secure na natin sa container para sa susunod na gamit. Ito yung gagamitin natin. Sa mga nagtatanong kung gaano kadami yung ina-apply kong levamisole sa ating mga pinapakain kong gamot sa ating mga guppy, tansyahan lang din ako, konti lang, basta maibabad ko lang silang mabuti sa astig. Kumbaga, kumapit lang yung kulay dun sa feeds, okay na. Tapos nagpapakain ako. Tapos nagpapakain tayo once a week kasi tinatansya ko kasi may makasama nga silang crayfish. Baka maka-apekto or baka ma-overdose natin yung mga guppy natin. Kinakapapa lang natin kasi parang experimentation pa lang naman to. And so far, maganda naman yung resulta. Ayan na yung powder. Tapos lagyan na natin konting tubig. Ganyan yung magiging itsura niya. Tapos kapag tunaw na yung astig tablet, pwede na tayo maglagay ng pellet. Yung pinapakain ko nga pala sa mga balloon mollies tsaka guppies ko is Koi King. Sa ngayon, ayan. Babad ako ng ilang pellet. Pakainin ko na rin yung mga balloon mollies natin para sure na patay ang mga bulate sa loob nila. Patay pati ibang internal parasites. So, babad lang natin yan. Lahat ng mollies, guppies, pati platis natin para sure na walang ano. Kasi, nakukuha daw ang Camellanus worm sa pagkain ng mga crustaceans kagaya ng Moenadapnia or Magnadapnia na infected ng basta yun. Basta sa pagkain daw ng mga crustaceans na kagaya ng Moena at Magna. Inabasa lang ako sa internet na gano'n. So, correct me if I'm wrong. Ayan, kapag na-absorb na ng mga pellets natin yung astig dewormer, pwede na natin itong pakain sa mga isda natin.
Walan tayo ng ilang piraso kasi nakikipag-unahan yung crayfish, baka makain. So ayan, ganyan ko lang sila pinapakain ng may treat ng astig dewormer para matanggal yung kamalanos. Tapos after a week, yung mga nakikita nyo nakalabas sa bandang puwitan nila na yan na kamalanos, natutunaw yan, kagaya na lang ng isa na yan, no? Parang patay ni mga kamalanos kasi usually mapula na buong buo yan eh. Ngayon ito parang naaagnas ni mga kamalanos na sa kanya. So as long as nakabuka yung mga fins, maganda yung swimming pattern, healthy yung isda, at kumakain, good sign yun. Huwag lang yung mananamlay na isda, baka malala na yung kamalanos niya sa katawan. Ayan, hayaan lang natin kainin nila ng kainin yung pellets na may astig dewormer para matanggal lahat ng kamalanos nila. Pakainin na rin natin yung ibang guppies kasi syempre nasa isang backyard tayo. Possible na umiikot yung kamalanos worm sa tubig natin. Dahil isang net lang naman yung gamit natin or dalawa, pero possible talaga na makapaglipat tayo ng eggs ng kamalanos or magkahawahan. Mga PKBM natin, ayan. Dalawa lang muna din-wrap ko kasi baka mamaya agawin ng crayfish. Minsan kasi inaagaw ng crayfish yung mga pellets eh. Hindi ko alam kung okay sa crayfish yan. Pero wala pa naman nangyayaring masama sa crayfish ko kahit naglalagay ako ng tinunaw na astig dewormer sa pond nila. Wag lang sigurong sa sobra. Lahat yan ititreat na natin para sure at kampante tayo na maubos yung kamalanos worms. Tapos yung sobra, tinatapon ko lang dito sa ating rep tab kasi malaki naman yan, so hindi niya ma-overdose yan ng konting astig dewormer. So yun lang guys, ganun lang kasimple yung pagde-deworm natin sa ating mga alagang guppies tsaka sa mga balloon mollies na rin. So napakadali lang, tutunawin lang astig dewormer, napakamura lang ng astig dewormer at available to sa mga bilihan ng feeds ng manok or yung mga agri-supply stores dyan sa malalapit sa inyo, no? Sabihin nyo lang astig dewormer kasi ginagamit yata to sa manok na pang deworm. So sana kahit pa paano may natutunan kayo sa mga shinare ko and sana maging effective din sa inyo yung method na i-shinare ko. So yun lang, kung bago ka sa channel ko, huwag mong kakalimutang mag-subscribe, like, and share this video and click the bell button para sa mga susunod nating episode. Happy fish keeping!